Pagdiriwang ng National Oral Health Month, ating pag-uusapan kasama si Department of Health Undersecretary Emiliza Molichong. Yusek Chong, magandang umaga po o magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yusek, ngayong Oral Health Month, ano po ang mga programa ng DOH para maitaas ang kamalayan ng mga Pilipino sa oral health care? Actually, very payak. Simple lang ang gusto kong iparating ng Department of Health with regards to oral health na meron na pong preventive package ang PhilHealth for the oral health. So, ang ating pong theme ay tara na, may cleaning at fluoride pa, san ka pa? So parang ini-emphasize po natin dahil ito po ay na-approve ng December of 2024 na oral health preventive package ng PhilHealth, hindi pa po malawak ang coverage. So kailangan pong malaman ng ating mga kababayang Pilipino na meron na pong ganitong package para sa ating lahat. So, bago po ito ng PhilHealth at we plan to expand it, kaya lang po yung preventive po ang inuuna natin para po hindi lumala ang mga issues sa ating oral health. Okay. Yusek, kaugnay po ng pagdiriwang na ito, kamakailan po ay may nahuli ang Philippine National Police ng mga peking dentista. Natuto lang di umano ito sa social media kung paano magkabit ng braces. Ano po ang ginagawa ng DOH kaugnay sa mga insidenteng ito? Dahil po sa ganitong issues, no, marami po talaga. So ito po ay collaborative effort ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katulad din po ng PRC, ng ating Department of Health. So ngayon isinusulong po natin ang ating licensing of the dental facility sa pag-align din po sa sa UHC Act na magiging part ng primary care ang ating oral health. So pag ito po ay na-approve within this month, supposedly, or the first quarter of this year, matatalaga na po kung sino po ang mga legit na mga dental facilities. Natural po, ang dentista naman ay hindi makakapag-practice without the facility. So makikita po natin, ito po ay legit at dito po pwede kayong pumunta. Magkakaroon na po ng license to operate katulad ng mga hospital ang ating mga dental facilities para po maiwasan din ang paglilinlang sa mamamayang Pilipino. Okay. Yusek, puntahan naman natin doon sa malalayong lugar. Marami po sa mga health center ay walang dentista. At kung may dentista, wala naman supply o kagamitan, gaya ng pampasta, anesthesia. Yung ibang pasyente, sila pa daw po ang bumibili para lang mabunutan ng ngipin. Ano po ang ginagawa ng DOH sa problemang ito? Ito po ay isa talagang issue ng oral health program. Kasi po, ang oral health ay nakashoot lamang po sa nutrition program ng Department of Health. So ngayon po, sa pamumuno ng ating mahal na secretary, nire-revive po yung Oral Health Bureau. So pag naging bureau na po siya, mas madali po kami budget. Balikan na natin yung tanong hinggil sa mga health center sa malalayong lugar na walang dentista. O kaya naman may kakulangan sa supply, sa gamot, maging sa kagamitan. Ano po yung mga hakbang ng DOH dito? Dito po ay, sa totoo po, may kakulangan talaga sa supplies. But with regards po dun sa ibang supplies, ay sinasabi po kasi natin na devolve ang health. So may mga bagay na responsibilidad po ng LGU. But ganun pa man, we make sure na dito po sa Department of Health ay makakatulong tayo. Kaya we are calling for a bigger budget for the oral health program. Kasi po napakaliit talaga at very limited ang aming resources dito sa department with regards to oral health. Dahil naka-envelope lang po kami sa nutrition. Hindi po kami, wala po kaming bureau. That's why now we are trying to revive the bureau, the Oral Health Bureau. Pag nagkaroon na po o na-revive ang Oral Health Bureau, mas makakalabit tayo for a bigger budget kasi may bureau na eh. Okay. So nakakaligtaan po ng marami yan na napaka-importante po ng bibig dahil without it, andyan po nakasalalay ang buong kalusugan ng ating buong katawan, mula ulo hanggang paa. Ang mga effects din po ng maliliit na issue sa bibig ay may epekto sa puso, sa mata, at sa ang parte pa ng ating katawan. Okay. And that should be realized by a lot of people para mataasan po ang ating budget. So, sa ating mga lawmakers, ako po ay nananawagan na maaring tingnan niyo po ng maigi ang status ng ating oral health
sa buong Pilipinas. Okay. Yusek, sa ating datos po ba, ilan po ang kakulangan ng dentista sa bansa o nasa ilan po ba ang dentista ngayon sa ating bansa? At may mga hakbang po bang ginagawa ng DOH para makahikayat ng mga dentista na pumasok sa gobyerno, sa pamahalaan para sa public service? Actually, malaki po ang gap. Ang ating ratio for every one Filipino ay 53,000, for every one dentist, 53,000 Filipinos. So, ibig sabihin niyo po, napakalaki nung i-address ng isang dentista na ang WHO recommendation is only one dentist for every 7,500 na tao. So, imagine niyo po yung gap na yon. Medyo mahirap on our end to be part of the government kasi po napakababa ng sweldo ng mga dentista. So we are also lobbying for an increase. Meron pong bill to increase the salary grade of dentist. Meron na po tayo sa lower and upper house. So hopefully po ito ay ma-approve para mas marami po ang sumama sa bandwagon na ito na bigyan ng pansin ang oral health sa pamamagitan ng mga tao na i-approve for plantilla on a higher salary grade at commodities po for oral health. Okay. Yusek, nabanggit mo kanina na, yun nga, pinupush ninyo na mabuo o ibangon ulit yung Oral Health Bureau para tumaas yung budget. Para po sa kalamanan ng publiko, sa ngayon po ba nasa magkano ang budget ng DOH sa dental healthcare? At pagka po nabuhay natin itong Oral Health Bureau, magkano po inaasahan natin na budget? Nasasapat po? Actually, with sa buo kabuuan ng DOH, we I think have 400 billion budget. So kasama na po dyan lahat, pasweldo ng tao, capital outlay, pero po nakakalungkot tingnan, ang budget lang po ng oral health ay nasa 800 million. If you check on it, parang roughly nasa 0.14% lang ang budget ng oral health. So, malayong-malayo po kasi siya eh. And since naka-under siya ng nutrition program, hindi rin po siya nabibigyan ng pansin. So, sana man po ay tumaas para po makabili tayo ng more supplies na makakarating po sa ating mga kababayan, lalo na po sa malalayong lugar, sa mga local government units na hindi po nakakapunta ang mga commodities dahil siyempre po, we have few resources, so few commodities sa madaming Pilipino. Okay. Kaya po, nakakalungkot din. I want to share that 9 out of 10 children ay may sirang ipin. So, nakakalungkot po. So, that's how the situation of our oral health in our country, and nakikiusap po ako talaga masusing himayin ng ating mga mambabatas kung anong pwede po natin gawin. Kasi kung ang napapangalagaan po natin ang ating bibig, it mirrors that we can take care of ourselves. And when we have healthy individuals, maliit po ang health expenditures ng ating bayan, then we can allot more for other needs ng ating bansa. Okay. So sana po ganun yung makuhang mindset ng marami para po very healthy po ang bawat Pilipino. Okay. Yusek, yung nabanggit mo na 800 million na 0.14% lang, nasa ilang porsyento ba dapat yung ideal na budget dapat sa oral health care? Hindi po ako ng how much, pero isipin po wala pang 1% of the budget. Okay. But can you remove the mouth out of the totality of a human being? Parang hindi po pwede, di ba? Okay. So sana rin po madagdagan kasi lumiliit po yung targets. Kunyari ang targets namin ay this much of the population, let's say 10% nga lang po ang tina-target. Hindi pa namin siya naaabot. And when it came in, hindi baling ang nangyari po kasi pinagaganda natin yung programa para mas maraming tumangkilik, lalo na po ang mga bata. Kasi ang fluoride varnish po, yun ang pinaka-importante. So kung may nagsisimulang sira ng ipin, pag napahiran ng fluoride varnish ng tama, may way po kasi yan, tama dapat ang pagpahid. So, na-arrest ang sira at hindi po siya lumalala. Kung maganda po ang bibig, then
mabilis, makakakain ng maayos sa mga bata, makakapag-aral ang mga bata ng maayos. So, ano po siya, it's a chain reaction eh. So, maybe more than 1% we will gladly accept kasi napakaliit Okay. po talaga. Okay. Well, Yusek, maliban nga po sa mga bata, maging matatanda, takot din sa dentista at bukod nga po sa mahal, yung pagpapadentista, with this being said, paano po ninyo hinihikayat yung mga kabataan o yung publiko na magpatingin sa kanilang mga ngipin, o magpatingin ng kanilang mga ngipin para sa kanilang oral health care, para nang sa gayon ay maiwasan nga yung komplikasyon? Dito po natin na ilunsad yung Oral Health Preventive Package ng PhilHealth. So it was a collaboration of our office, ang opisina po natin dito sa Department of Health at PhilHealth. Para po dahil lahat ng Pilipino ay member ng PhilHealth, then all of us can avail of the Oral Health Package. Ano pong nandyan? Mouth examination, cleaning, twice a year. Tapos sa mga bata po, fluoride application at teeth and fissure sealant. Sa matatanda naman po, yung tooth sensitivity, dun sa mga nangingilo, meron na rin po siyang kasama na po doon. Wala po kayong ilalabas. Pero ito po ngayon ay available lang supposedly sa mga DOH hospitals. Kasi parang 1 year pa lang po siya. So gusto namin magkaroon ng public awareness na meron na po kayong pwedeng puntahan. Hindi na po nangangamba kung napakamahal ng dentista dahil i-include na po natin siya sa primary care ng ating health system. Okay. Yusek, pahabol ko lang po na question. Since naglipa na ngayon online, particularly sa social media, yung mga nag-aalok ng mga dental services, paano po kaya sila makikipag-ugnayan sa DOH sa inyo para ma-check kung lehitimo ba itong mga dental services na ito? Kasi yung ilan sa kanila minsan nabibiktima ng scam. Nabibigyan sila ng serbisyo pero hindi nagtatagal hanggang sa gumagasos ng pera. Opo. Ang Department of Health po ay open for any complaints, but ito po kasi ay collaboration with other government agencies, Okay. especially po ang PRC. So, doon sa isinusulong po natin na license to operate for dental facilities, makikita po natin sino po ba ang mga legit na dental facility para hindi po tayo nabubudol or naluloko doon sa murang halaga, tapos at the end of the day, tayo po ang magkakaproblema. So, ganun po sana. We are on the process of approving it. Actually, may exit kami ngayon, sir. So, isa po yan sa agenda natin. Pag nagawa po ito, hopefully, kung hindi po natin mabawasan po ng malaki ang mga ganyang pangyayari, yung mga scam with regards to our oral health. Lalo na po yung mga braces, yung ganyan. So, hindi po, dapat din po maging mapanuri ang publiko, lalo na kung maglalabas tayo ng pera, na wag pong pumatol sa super mura dahil po ang ating pong oral health ang at stake with sa ganitong mga deals. We have to be vigilant also for our oral health. Okay, so red flags pala pagka sobrang mura yung mga offer nila online. Anyway, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kabayan ngayong Oral Health Month. Sa ating pong mga kababayan, huwag pong kakalimutan, merong Department of Health na tutulong po sa inyo sa ating oral health na mga issues at kasama po natin ng PhilHealth. Kami po ay nagtatrabaho para po maging buo ang pangkalusugan ng ating pangangatawan. Hindi lamang po sa isip, sa puso, kundi sa ating bibig din. Dahil kung kaya po natin alagaan ng ating bibig, then definitely we can take care of our body, and if we have a healthy body, we have healthy Filipinos, then we have a healthy nation, then kukonti po ang magiging health expenditure ng ating bayan. Tandaan po, kung meron pong issues with regards to ating pangkalusugang pambibig, na andito lang po ako sa aking office, second floor of the Department of Health building, San Lazaro Compound, Building 4. Kami po ay readily tutulong at tutugon sa inyong mga pangangailangan or inquiries, kahit inquiries lamang po. Pwede po kaming tumulong. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon at belated happy birthday po
Department of Health Undersecretary Emiliza thank you po. Molichon. Thank you so much, Yusek.